Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kaniyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao, ngunit hindi nila ito nauunawaan, pagkat inilingid ito sa kanila." Nangangamba naman silang magtanong sa kaniya kung ano ang ibig sabihin niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kung pinag-uusapan po natin ang misteryo Pascual, may tatlong bagay ang mahalagang tinutukoy dito. Unang-una na rito, ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Ikalawa, ang kaniyang kamatayan sa krus. At ang ikatlo, ang kaniyang muling pagkabuhay. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang pahayag ni Jesus Nazareno. Tandaan ninyo itong sasabihin ko na ipagkakanulo ang anak ng tao, ngunit hindi nila ito nauunawaan sapagkat inilingid ito sa kanila. Ang reaksyon ng mga alagad at apostol ni Jesus Nazareno ay tila gabaga hindi nila nauunawaan ang pahayag na ito. Subalit, ayaw din naman nilang magtanong sa ating mahal na poong Jesus. Dito ay makikita at mapapansin natin ang pag-uugaling pagpapaubaya ng mga apostol tungkol sa anumang magiging kilos o desisyon ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit ang magaganap sa Jerusalem ay ang siyang magiging tanda ng kaniyang pagbibigay saksi sa pagmamahal at pagsunod sa kalooban sa Diyos Ama. Ang magaganap sa Jerusalem ay ang magbabago sa kasaysayan at sa mukha ng mundo. Ang magaganap sa Jerusalem ay ang tutubos sa napakadami at paulit-ulit nating pagkakasala. Pagpapaubaya, isang makapangyarihang salita, at ito ang hamon sa atin sa araw na ito
sa ating ebanghelyo. Paano natin pinagpapaubaya ang ating buhay kay Jesus Nazareno? Sa araw-araw na tayo ay gumigising sa araw-araw. Sino ba ang ating sinusunod? Ang dikta ng tinig ng ating sarili o ang tinig ng ating Panginoon? Takot ba tayong isuko at ipagpaubaya ang lahat sa Kanya? Takot ba tayong isuko ang ating hinaharap sa ating Panginoon? Takot ba tayong ialay ang ating lakas sa ngalan ng mabuting balita at sa ngalan ng pag-ibig at awa ni Jesus Nazareno? Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, marami sa pangyayari sa ating buhay ay sadyang hindi natin nauunawaan. Sa sandaling humantong tayo sa mga ganitong pangyayari, ano ang ating ginagawa? Tinatanggap ba natin ang mga pangyayaring ito na may pananampalataya? Isinusuko ba natin o ipinagpapaubaya ang mga pangyayaring ito sa ating Panginoon? Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, hinahamon tayo sa araw na ito na isuko natin ang lahat alang-alang sa pag-ibig kay Jesus Nazareno. Hindi lamang ang mga pagsubok, ang mga kahinaan ang ating isinusuko sa Diyos, kundi maging ang ating sariling buhay, ang ating kayamanan, ang ating lakas, at ang ating buong sarili at buong pagkatao. Ang lahat ng ito sa araw-araw nararapat nating isuko at ipagpaubaya kay Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.